super loaded po ng prutas. Hi! Hello! Nandito po kami sa farm. Mamimitas po kami ng mandarin. At si Sylvester nandito sa kabila. Naghahanap siya ng oranges. Yes, okay. Yung oranges po kasi ay magkaiba sa mandarin. Ito yung oranges. Malalaki po. Okay, let's go to the other side, darling. Mas gusto niya yung orange. Pero dito po ay marami pong mandarin. Grabe, super loaded po ng prutas. Na-miss po namin mamitas ng mandarin. Kaya dito po maglakad-lakad tayo. Wala, look at this, Sylvester! Grabe, ang daming bunga. All the way down there, guys. Maglalakad pa tayo. Grabe talaga pag makabunga ang mga mandarin dito sa Australia. Hindi puro dahon lang talaga. Halos puro talaga prutas ang makikita nyo. Maglalakad pa tayo hanggang doon. Look, where's Daddy? Daddy's speaking Mandarin. Have a look. I'm putting it near Daddy. Mamimitas po talaga kami, literal. Ate, I can do it with you. Alright. Grabe itong batang to. Hindi natatakot sa height. Oops! Ito po yung bin po namin. This one. Do you want to eat it? You can have it, Sylvester. Eat it. How is it? Good? Ito po yung bin po namin ni David. Wala pang prutas. Kailangan po namin punuin. Ganito po kapuno, unloaded yung mandarin po natin. Sobrang daming prutas. And ito yung row po namin. Tingnan nyo po. Sobrang daming prutas. Napakadaming mandarin. Yung hindi mo na alam kung saan uunahin. You have to be careful with this. It's very sharp. Tapos, syempre, dahil napakadami sa ibaba, mapaluhod talaga kayo pag namimitas kayo. Normally, mas maganda pitasin first sa itaas. Then, pag mabigat na po yung bag mo, doon pa kayo bababa. Hindi nyo na ako makita. Very bushy. Ganyan siya kadami dito. Fresh na fresh. Ngayon, titikman po natin itong mandarin. Fresh pa talaga, galing sa puno. Pipili po tayo kung anong gusto nating kainin. Very spoiled po tayo ngayon. Pili lang po tayo. Yung magandang shape, magandang kulay, parang masarap talaga kainin eh. Come, Sylvester. Hold that one, Sylvester. Because tingnan po natin, magbigay po tayo ng score 1 o 5 kung gaano po kasarap itong mandarin po na pinipitas po namin. Ito na po yung mandarin po na pinitas ko po kanina. Tikman po namin ni Sylvester. You gonna eat, Sylvester? Super spoiled po talaga kami pag nandito kami sa farm. Dahil super fresh. Ganyan po ka-fresh ang mandarin. Yung kakapitas lang po. Do you like it? It's the best ever. Sobrang tamis, sobrang fresh. Very refreshing kainin. Tingnan po natin ano po ang itsura pag ikat natin yung nandun pa talaga sa puno. Oops, hindi na straight yung pag-cut. Ooh, ganyan siya ka-fresh. Super juicy. Sarap. Ooh, another one. Mag-e-explore na daw siya dito. Grabing exploring. Nako,
Kahit siguro hanggang bukas pa tayo dito sa Bester maglalakad. Napakataas na farm na ito. Ganyan dito yung farm, guys. Sobrang haba po talaga yung row, per row po ng prutas. Siguro more than 1 kilometer. Sobrang haba. And lucky po ngayon, pag winter, normally po walang mga ahas pag winter po dito sa farm kasi malamig. Nagtatago po yung mga ahas. Kaya you don't need to worry, baka may ahas dyan nagtatago. Kasi pag malamig, walang ahas sa farm. Diyos ko, saan to pupuntang batang to? Ayan, mamimitas na daw po si Sebastian. Hindi na niya alam kung saan prutas ang uunahin niyang pag-harvest. Oops. Oh, di ba? Over there, Sebastian, there's a lot. Ito, maaabot mo lang talaga yung mga prutas. Look at all the fruits in the ground. It's a lot, isn't it, Sebastian? They're all hiding. And then all the way sa pataas, ganun din. Gaano po karami yung prutas sa itaas, ganun din po sa ibaba. So, Sebastian, how do you cut it? Come over here. So guys, we are very experienced of picking fruit. So, alam na alam po namin kung anong ginagawa namin at kung ano po ang tinuturo po namin kan Sebastian. 21 first. Very good. Now in the top. Very good. And the last one. Only in the stem. Do not cut where the skin is, okay? Kailangan na natin i-empty yung bag. Ganyan lang po siya kadali. Tanggalin nyo lang po yung dahon. Tingnan nyo yung cart ni Sebastian. Sariling pitas niya yan. You right? Be careful. Remember? It has to be flat. This one. Yeah, that's very good. 21. Otherwise, the manager will check kung may mga stem po ba yung pinitas mo. These are the seeds. Okay. This one here. Yep. So when you are here. You should only pick the one you can reach. Not the very high one, okay? Well, I cut both of them. Okay, that's good. Here, two stems are cutted. How do you eat taking a seed? And this one, the seed is cutted. Take the one down the bottom. Little one. Yeah, you just have to cut it flat. Cut it flat, like that. Bottom, darling. The bottom. Dinodouble na lang niya kasi hindi niya makat. Now the other one, you have to check. I cut two stems at Yeah. a time. Hindi niya makat talaga. I-stir the way ng flat. Good job, Sebastian. Ooh.
Pag hindi mo pitasin itong mga prutas sa ibaba, masasayang lang siya kasi ito yung una masisira. Alam niyo, pag hindi kami namimitas, yung mga nabibili kong prutas sa supermarket, malalasa ko agad, hindi po ito fresh. But normally, yung binibili po namin sa mga fruit stand, mas more fresh po yun, mas more recommended ko po yun, doon kayo bibili. Hindi ko na masyadong pinupuno yung bag dahil mabigat. Hindi maganda sa likod pag super bigat. Yung ladder ngayon sa farm, ibang-iba na, mas more wide, before very skinny. Yung matatakot ka talaga gagamit ng ladder, magsishaking yung legs mo. Pero pag ganito naman siya kalapad, okay siya. Sa mga taong matakutin sa height, kahit gaano ka-wide, nasa isip ko pa rin, nandito ako sa itaas, but napakadaming what if. What if mahulog ako? Alam niyo sa farm, may mga away-away din. Pag namimitas kayo, pag may ka-partner kayo na katrabaho mo lang, tapos yung unang pinipitas niya sa ibaba, tapos ikaw yung kawawa dahil ikaw yung palaging namimitas sa itaas. Yung resulta, nag-aaway-away. Ay! My goodness me, oh. I thought I'm imagining na may batang nagka-climbing dito sa ano ko, ladder. Okay? Yung sobrang maliliit, hindi mo na kailangan ipitas. Hindi naman yan mabinta ng farmer. Pag super maliit, papunta yan sa shed, isisiparate lang din nila. I used to work in the shed before. Hindi talaga yan binibenta. Sinisiparate yan, mapupunta lang sa reject. Kagaya po nito. Mapupunta to sa reject. Ito, reject na yan. Kahit super fresh pa yan. Kahit maganda pa yung kainin. Alam nyo naman sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag kiat-kiat. Dito sa Australia, yung size ng kiat-kiat ay automatic maging reject po yan. Lahat ng prutas, masasayang yan. Kasi walang kumakain na ganyan na size dito sa Australia. Kagaya nito. Napakasarap to. Buksan po natin. So, ganyan siya ka-fresh at napakasarap pag maliit. Walang seeds. Sebas is eating the small one as well. Pero pag dalhin mo na ito sa bodega, maging reject lang yan. It's good. The small one's the best. You like it? I'll make my ladder. Yeah. David speaking. Tingnan niyo yung isa. Gusto niya talaga yung may sa kanya ding ideas. Sabi ko sa kanya, go pick with your dad. Ayaw niya. Ganyan na po karami ang pinitas ni Sylvester for the day. For the little man, it's amazing na malinis po yung pitas niya. Kasi sabi ko sa kanya, kailangan flat ha. And then parang make sure niya, check po natin. Check po yung supervisor. Kung lahat flat, I think it's pretty good for Sylvester. Mabayaran ka na ng $100, Sylvester, okay? Hindi yan natatakot po sa ladder. Hindi po matakutin si Sylvester sa ladder. Parang ako pa po yung mas matakutin. Tingnan niyo, oh. Expert na expert. Got one fruit? Okay. Kung napakadaming prutas na sa ibaba, hindi interesado ni Sylvester. Gusto niya talagang pahirapan yung sarili niya. Nasabi ko sa kanya, mas madaling pitasin yung mga nasa ibaba. Pero walang interested si Sylvester. Mas more interested siya sa sa prutas na nasa itaas. Ayan. One in a time yung pinipitas ni Sylvester. So, kinakat niya yan. Nag-obsess siya to make sure. Yes, very good. Over here, darling. Imagine one in a time, pinipitas niya ni Sylvester, hanggang nakadami na siya. You can't. Baka mahulog ka pag two in a time. Look, Sylvester, there's plenty of fruit in the bottom. Be careful.
Good job. You cut this here because it makes you wet your finger. Yeah. Next time you better be careful. Mm-hmm. It will ruin you. Ako pa yung sinasabihan. You gotta be careful. You have to be careful as well. I'm going in the next one. Yes. Why would you go there, Sebastian? Yung prutas na dito lang. Bakit kailangan mo pa dyan mag-move? Feeling ano to eh. Fruit picker na matagal na. Gusto niyang pitasin ito. Oh, I need to let it go. See, I told you. Closer. Kailangan daw niya i-move yung ladder a bit closer. Ano niya to planuhin? Good job. That's all right. That's fine. Bring my car next to the ladder. You got to bring your cart next to the ladder. For the fire. Jesus, magkukulik ka pa ng wood for our fireplace. That's all right. It's getting heavy. Watch out. Okay. Baka hanggang bukas ka ito, Sylvester, mapuno. Isa-isa niya yung pitas niya. Hindi na nagsasalita si Dave. Han, are you okay? Yeah, I'm fine. Pag namimitas ka, ganyan po kayo kaseryoso. Hindi po talaga kayo masyadong magsasalita. Dahil focus po sa prutas. Sylvester, no more up there. Careful. Alright, you're right. See, that's a lot better for your height. Instead going up there. And look at Daddy's bag. Whoa. That is, look, he got lots of fruit. Okay. You put a little bit more there. That is lots of fruit in the bag. Are you helping Daddy? Or are you gonna put that in your cart? Tinutulungan niya yung daddy niya mapuno yung bag. Good job, Sylvester. You helping Daddy? Grabe oh, yung obsessed niya kailangan plat. In the bin. I can do it like a fluid. Ooh. Like a fluid. Yeah. That is like a fluid. That is. At ito na po ang isang bin pag mapuno na po siya. Hindi mo talaga kailangan masyadong punuin at bawat isang bin nasa mga 3,000 pesos ang bayad po ng farmer. Pero I believe every farmer magkaiba-iba po ang bayad nila. Some farmer is very generous po kung magbayad po sila per bin. Sometimes more than $100. At hindi po ito makuha within 1 hour. Mapuno mo po agad. Some people na super bilis po na grabe yung experience. Makukuha po nila within 2 hours. Yung walang masyadong experience, maybe 4 hours. At yung hindi masyadong mabilis, maybe within 3 hours. Makuha po nila ito, mapuno agad ang isang bin. At sobrang sarap po talaga sa feelings pag makapuno na po kayo ng isang bin. Grabe yung achievement mo kasi iisipin mo, $100 po agad yan. And then, kung Philippines naman ang iisipin mo, malaki din. At kung magtatanong po kayo kung balik po kami sa pamimitas, yes. And bakit kasama po namin si Sylvester? Anyway, kilala po namin ang farmer po. Pretty much, we are very welcome. Nadalhin po namin si Sylvester po ngayon. At wala po ditong tractor, kaya safe lang po si Sylvester. At isang napakagandang experience po para sa aming anak na hindi niya makakalimutan ang pamimitas. Dahil dati pa lang, ito po talaga ang aming hanap buhay. Kung saan po kami nakabili ng bahay, surrounding po talaga kami ng farm. Kaya maganda po talaga kung gusto po namin magtrabaho. Anytime lang makapagtrabaho dahil always wanted po talaga ang fruit picker dito sa Australia at napakadali lang po mag-apply. Reach out ka lang po sa mga farmer and automatic po mabigyan po kayo agad ng trabaho. And one thing po, super generous po ang may-ari ng farm na ito. Pwede lang daw kami magdala ng mandarin, sapat lang po sa aming pangkain araw-araw para may vitamin C, diba? Sobrang bait po ng mga farmer po dito po sa countryside. As in, bigayan and sharing po dito. At kung magbenta man sila, napakamura lang. And that's all for today's video, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kami po mag-continue sa pamimitas. Bye!